kwento, 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Ang buhay ay sasaya basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Mga balitang showbiz, inaabangan, pinag-uusapan, mga intrigang umatikabo, naglalagablab, nag-aapoy, chika to the max ng mga hinahangaan nyong artista. Dito lang sa Showbiz Talk with Morley Alino. Yes! Magandang gabi. Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok na nanonood Oras na, dito sa nag-iisang programang Mahal ng Bayan. Ang programa niyong tinututukan. Chismisa na, chismisa na. Hoy, maya-maya ng konti, meron akong ipakikilala sa inyo. Guwapo. Yummy. Na talaga namang kaiinlaban. Singkit, chinito. Naman. Kaya dyan lang kayo. Dahil today, yan, bago ako tumulak patungong Japan, Chos, programa muna tayo. Ay, 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 ay! It's a beautiful Sunday. At syempre, bati-batiin natin agad-agad ang ating mga nanay. Mami Sherry Ramirez at si Joyce Ramirez.
Siyempre, naririyan din, of course, si Nanay Norma Karingal at siyempre pa, si Nanay Linda Asonsa. Oy, Nora Dayag Hilario, thank you so much sa ipinadala mo sa aming bibingka. Oy, kakainin namin ito maya-maya ng konti. It's a beautiful Sunday naman. Hindi tayo magpapatumpik-tumpik pa dahil tonight is a beautiful Sunday. Aba! Well, may mga chismis dito pero teka muna, syempre pa pakikilala ko muna sa inyo. Mamaya na yung bisita natin. Ang atin pong guest host agad-agad. Siyempre, walang pakundangan ito. Sanay na sanay ito sa TV, telebisyon, o radyo pa man, sa kung saan man yan. A professional, magaling na writer, magaling na announcer, ayan, at magaling na dancer. Lovable PR na hindi mo talaga mapapahindihan. Pilar Mateo. Hello, Pilar. Wow, hello. Good evening, Tita Morley. Tita Morley talaga. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ako ay biglang napaupo dito. Pilarski, napapanood kita. Kailan lang ay nag-guest ka? Ay, kay Jemuel. Jemuel, kumusta ka na? Mabuti. Oo. Ito pong si Pilar, matagal ko na pong kaibigan to at napapanood ko siya noong mga panahon na kasama niya sina Aster Amoyo. Dalian. Showbiz Linggo. Sa Showbiz Linggo. Tanong ko lang sa'yo, Pilarski, matagal ka na in showbiz, almost 4 decades nga ba? 4 decades? Since 1980 po. So 1980. Pilar, ano ang formula para magtagal ka sa showbiz? Kasi ang dami na nating kaibigan at kakilala sa showbiz na reporters, of course. Pero nawawala sila. Wala namang formula. Kaya lang, since I took up journalism sa UST, so alam ko naman yung mga dapat at hindi dapat na gawin mo as a writer, di ba? Kasi merong mga rules din yan, di ba? May mga ganun. Tapos wala namang formula. Pag pumasok ka sa showbiz, masaya, di ba? Tapos para ka nagiging, ang maganda sa atin ng panahon na yon, nagiging pamilya ka sa mga artista. Kilala ka ng mga artista, di ba? Kaya hanggang tumanda, hanggang pag nakita mo sila, parang kahapon lang yung last time na nagkakita. Like kanina, kasama ko lang si Ray PJ Abellana. Umattend kami ng isang event. Yan ang una kong pini-art sa dahil kay Tito Alfie Lorenzo. He was assigned to me. Pilar, tanong ko lang sa'yo kasi sa showbiz, sa mga reporters na kagaya natin, may mga close tayong mga artista. Marami. Natin tayo, na binibigay sa atin yung mga kwentong hindi dapat ilabas. Siguro isa yun yung sa sikreto ko kasi yung lahat ng sikreto talagang hanggang alam mo na. Hindi ka ba nahihirapan doon, Pilar? Hindi. Hindi ka ba nagtatampo? Halimbawa, ayaw sa yung pakwento, ayaw ipasulat. Tapos malalaman mo sa iba. Naisulat na ng iba, na ikuwento niya sa iba. Hindi ka ba, paano ginagawa mo ron? Wala. Basta ako, kasi ang yung, kumbaga yung konsyensya ko, tsaka yung nag-usap tayo na sikreto. Sa akin, sikreto yun. Kung binigay mo yun sa kanya, edi bahala siyang mag-react dun. Hindi ka ba nasasaktan na ba't hindi mo sa akin Hindi, kasi hindi naman ako yung type ng writer, reporter na naghahanap ng scoop. Alam mo yun? Hindi, basta ako, nagsimula din ako as feature writer, di ba? Mga magazines kasi nauso noon. So, nasanay ako doon, interview ng artista. Doon mo nakukuha kung ano yung loob ng isang artista, di ba? Kasi ang haba ng mga feature writing, di ba? So, doon mo sila lubos na nakikilala. So, kung may sekretos, pag sinabi nilang off the off, respeto. Pero sa totoo lang po, meron po akong i-open po sa inyo ngayon, yung tunay na buhay ng isang reporter. Ito po yung kung saan inabutan ni Pilar Mateo ang mga panahon na dikit nga ang mga artista sa isang press. Pilar, anong comment mo ngayon na may boundaries na ang artista sa mga reporters? Pero bago mo sagutin yan,
ano rin ang mamaya iubos natin yan. Gusto ko kasi, curious kasi ako ay mga tao gusto natin ipaalam dahil reporter ako, gusto nilang nanggagaling. Yung iba, siyempre. gusto din nila maging reporter. Oo. Ano naman ang pagkakaiba ng reporter ngayon doon sa mga reporter ngayon o yung tinatawag nilang vloggers? Influencers. Okay, yung first question sagutin mo. Na ano ang kaibahan? Napakalaki na ng kaibahan kasi nung nagsimula yung parang nagkaroon ka ng distansya sa mga artista, nung nagkaroon na tayo ng TV, di ba, ng network, nagkahon-kahon na ng mga artista. So hindi mo na naabot yung mga artista. You get to see them pag meron lang press cons. Doon mo lang sila may interview, and minsan bawal pa yung mga interview, kaya hindi rin malalim ang usapan with the artista. Parang promo lang talaga ng pelikula nila o TV show. Napapag-usapan. Oo. Okay, yung second question. Na, di ba nga bago? Signs of the times. Nagbabago talaga lahat. Digital na everything. Kailan, marami ka nang alam sa mga digital na ganyan. Vloggers. Ang mahirap lang minsan sa mga bago, parang di ba may traditional media tayo, di ba? Kaya alam minsan yung mga bago, parang yung parang sumusobra sila sa mga kaalaman nila na dapat may respeto din sila sa nauna sa kanila. Sundot ko question. Pilar, anong reaction mo na ang mga professional reporters, yung mga tayo, yung mga sinauna,